Nanatili namang nakatayo si Nathan habang nakapamulsa. Nakayuko ito at tila nag-iisip ng malalim. Nathan. Tawag ko dito. Agad umangat ang ulo niya pagkarinig sa sinabi ko. Baby, you remember me now. Anito at saka lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit sabay halik sa lobby ko. I kissed him back. Sobra ko siyang na-miss. We ended up gasping for after that kiss. Pakiramdam ko nga magaang lobby ko dahil sa halik na iyon. Ang kambal ko. Bigla kong naalala ang dalawa. Nakaligtas ba sila? They are fine. Sinunod nila ang instructions mo. Nakaligtas sila, sabi naman ni Nathan, kaya hindi ko mapigil ang maiyak. I could imagine them, running and probably scared. Si Floyd, siya ang may gawa nito. Sumbong ko kay Nathan. I know. Nahuli na siya nila Zeus and hindi ko alam kung ano ang naging parusa sa kanya. Basta ang bilin ko kay Zeus, he deserves a very painful death. Kwento sa akin ni Nathan. Napaiyak ako. Ligtas ang mga anak ko at ligtas na din ako. Nakabalik na ako sa pamilya ko. Nahipo ko ang tiyan ko at sumunod naman si Nathan. He also caressed my tummy and kissed it. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Iniligtas niya ang mga anak ko. Just like their mommy, my babies are also strong. He proudly said and kissed my tummy again. Si Mama, kumusta siya? Tanong ko kay Nathan. Palagi siyang umiiyak. She always thinks about you. Palagi silang nagdadasal kasama ang kambal, na sana makauwi ka na. Kwento niya, gusto ko na silang makita. Sabi ko, we will go home, baby. Kapag okay lahat ng lab results mo, uuwi na tayo. He hugged me again. Akala ko hindi na kita makikita. Kung hindi lang sa kambal, baka bumigay na ang utak ko. He said as I leaned my head on his chest. I love you, Nathan. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata, sabi ko dito, hanggang sa maalala ko ang nais kong hilingin sa kanya. Tulungan natin si Tatay Teban. Gusto ko sumama sila sa atin pagbalik natin ng Manila, sabi ko kay Nathan, do you think papayag sila? Tanong ni Nathan. Kailangan Nathan. Hindi ako kampante na sa gilid ng bundok sila nakatira. May pag-aalala sa tinig ko, kaya naman tumango si Nathan. Isasama natin sila, sabi naman ni Nathan. Tinawag ni Nathan ang pamilya ni Tatay Teban, at pati naman ang mga kaibigan ng asawa ko ay pumasok na din. Niyakap ni Nathan si tatay at si nanay. Maraming salamat po sa inyo. Tatanawin ko pong malaking utang na loob, ang ginawa niyong pagtulong kay Rian. Eto naman, kahit naman sino, gagawin ang ginawa namin. Sabi naman ni Tatay Teban. Nabanggit po sa akin ni Rian, na gusto niyang sumama kayo sa amin, pagbalik namin sa Maynila. At ako naman po ay gusto ang ideya niya. Hindi po kasi ligtas sa lugar niyo, Nay, Tay. Huwag niyo kaming intindihin ay ho. Ang mahalaga ay magkasama na kayo. Tanggi ni Tatay Teban. Mas mapapanatag po ang asawa ko, kung sasama kayo sa amin. Si Arthur po, gusto niyang bumalik sa pag-aaral, at nakahanda po kaming mag-asawa na suportahan siya. Pagpapatuloy ni Nathan, nakita ko naman ang pagliwanag ng mukha ni Arthur. Alam ko na gusto niyang makapag-aral ulit, dahil napag-usapan namin dati yon. Pero dahil kapos, isinantabi niya ang pangarap niyang maging arkitekto, para makatulong sa pamilya. Huwag niyo pong isipin na bayad ito, Tay. Pamilya ho ang naging turing niyo sa asawa ko, kaya po pamilya din po ang turing ko sa inyo mula ngayon. Nagtinginan ang mag-asawa, hindi nagtagal ay tumango na si tatay. Kaya naman labas ang naging saya ko. Hindi ba kami makakaabala sa inyo? Tanong naman ni nanay kay Nathan. Hindi po, Nay. Isa pa may greenhouse po ang kumpanya namin. May mga gulay po kaming tanim, na sinusupply namin sa mga supermarket sa buong Maynila. Sa tingin ko, magagamit ni tatay ang husay niya sa paghahalaman doon. Sabi naman ni Nathan, mas mapapanatag naman po ako na tuwing aalis ako, dahil nandyan po kayo. Mababantayan niyo po ang si Rian. Ate, makakapag-aral po ako uli. Naiiyak na sabi ni Arthur, at saka siya lumapit sa akin. Oo, kaya galingan mo ha. Sino bang mag-aakalang gusto mo din pala maging gaya ko? Nakangiting sabi ko sa kanya. Talaga ate, architect ka din po.
Hindi makapaniwalang sabi niya, "Yes Arthur. At nasisiguro ko your ate Rian will guide you." Napaiyak si Arthur saka siya yamakap kay Nathan. "Masaya ako dahil may nadagdag sa aming pamilya." Rian POV. Hindi na ako makapaghintay na makita uli ang pamilya ko, lalong-lalo na ang kambal. Sobrang miss ko na sila. Cleared naman na daw ako sabi ng doktor, at pwede na akong bamiyahe, kaya naman kinausap ng asawa ko si tatay at nanay. Napagpasyahan nila na bukas na sumunod sa Maynila, dahil aayusin pa nila ang ibang gamit na may iwan nila. Tinawagan na ni Nathan si Joseph, para bigyan ng instructions kung saan sasunduan sila tatay at nanay. "Mag-iingat kayo ha, bili ni nanay sa amin, nang palabas na kami sa kwarto. May helipad naman ang ospital, kaya dito na kami sasunduan ng chopper. Hihintayin ko kayo nay, tay. Darating po bukas si Joseph, para sunduin kayo ha. Naisip ko kasi na baka magbago ang isip nila. Darating kami, anak." Pagtitiyak naman sa akin ni tatay, sabay-sabay na kaming sumakay sa chopper. Napahinga ako ng malalim, habang hawak ang kamay ni Nathan. Ilang saglit na lang makikita ko na sila. "Are you okay? Hindi ka nahihilo?" May pag-aalala sa tinig ni Nathan, pero agad ko iyong binaliwala. "I'm okay. Alam na nila na darating ako." Tanong ko dito. "No baby, but it's a good thing, na nasa bahay sila lahat." "Kumusta ang kambal? Okay ba sila?" Tanong ko. "They are trying to cope up, baby. Pero alam ko na nagpapakatatag sila, and they are always wishing na babalik ka." Napaiyak ako sa narinig ko. Knowing how my kids suffered habang wala ako ay sumusugat sa puso ko. "How about you? Did you give up on me?" Tanong ko and he instantly kissed my forehead. "Never. Hindi ako tumigil, baby. I know in my heart na mahahanap kita, kaya kahit kailan hindi ako bumitaw." "Thank you, Nathan. Thank you for always not giving up." I whispered and I felt his arms around me. Sa helipad ng TGC naglanding ang chopper, at buhat doon at bumiyahe na kami pauwi sa mansion. Hindi binitiwan ni Nathan ang kamay ko habang nasa daan kami. Nakasunod naman ang mga kaibigan niya sa amin, with their own car. I have to give it to their friendship. Malalim talaga ito at matibay. I just hope our kids will continue the legacy of their fathers. Sana maging magkakaibigan din sila. Pakiramdam ko nanginginig ang tuhod ko, nang makapasok na ang sasakyan sa loob ng gate. Ainal-alayan ako ni Nathan pababa ng sasakyan. Nakasara ang pinto, at agad naman iyong binuksan ni Kenneth. Mula sa pinto ay nakita ko sa sala si Mama, si Yaya, at ang tatlo kong kaibigan pati si Zeus. May pinag-uusapan sila kaya seryoso ang mga mukha nila. "Mama," tawag ko, habang dahan-dahan akong lumapit sa kanila. "Rian, panipi." Napatayo ang lahat habang nakatingin sa akin. Napaiyak ako habang palapit sa akin ang mga kaibigan ko. Agad nila akong niyakap habang umiiyak. "Saan ka ba galing?" Itingal ni Tanya, habang ang dalawa ay panay lang ang iyak. Ilang sandali pa ay kumalas na ako sa yakap nila para lapitan si Mama. Nakaupo pa rin ito sa wheelchair, at halata ang bigat na nararamdaman niya. "Mama ko," sabi ko saka ako yamakap sa kanya. "Rian, anak ko, Diyos ko, salamat at nakauwi ka na." Walang pagsidlan ang saya ko na may akap uli si Mama. Ang pamilya ko, nag-iiyakan lang kaming lahat dahil sa saya. "Mommy, Mommy." Sunod-sunod na tawag iyon, na narinig ko mula sa hagdan. "Megan, Mitchell." Patakbong lumapit sa akin ang mga anak ko, kaya napaiyak uli ako. "Don't cry. Hush. Mommy's here." Alo ko sa kanila, pero nagpatuloy lang sila sa pag-iyak. "Mommy, don't live like that again, please." Pakiusap ni Mitchell. Hinalikan ko ang pisngi nila saka ko uli sila niyakap. "I promise, Mommy won't leave you. I love you both." Sabi ko sa kanila. We gathered at the living room, at doon ko kinwento sa kanila ang naging buhay ko, kasama sila Tatay Teban at Nanay Dang. Nabanggit din ni Nathan na darating sila bukas, and they are so happy about it. "I can't wait to see them iha. Gusto kong magpasalamat sa kanila," sabi ni Mama. "Grabe ang pag-aalaga nila sa akin Mama.
Alam niyo po ba nakakarampot lang ang kita ni tatay, sa pagtitinda ng gulay, pero hindi nila inisip na pabigat ako. Tapos he made it a point na araw-araw, nakakainom ako ng gatas, kahit pa alam kong walang-wala na din sila, naiiyak kong kwento sa kanila. Mabubuting tao sila, Rian. Pagpapalain sila ng Diyos, sabi naman ni Yaya Victoria. Nagkwentuhan pa kami hanggang sa sabihin ni Nathan, na kailangan ko ng magpahinga. Sumang-ayon naman ang lahat, at nagpahinga na din sa kanyang mga silid. Nag-half bath muna ako, at saka ko sinilip ang kambal sa mga kwarto nila. I kissed them goodnight, dahil kailangan ko na ding magpahinga. Uminom ka muna ng gatas bago ka matulog, sabi ni Nathan, at agad ko naman siyang sinunod, pinahiga na niya ako at saka tumabi sa akin. Nathan, tanong ko dito habang nakayakap ako sa kanya. He asked anong nangyari kay Floyd. Tanong ko sa kanya. Why do you have to ask? Parang ayaw na itong pag-usapan ni Nathan, pero nagpumilit ako, gusto ko lang malaman. Pangungulit ko, ask your friends dahil hindi ko naman din tinatanong. Kung ano man ang ginawa sa kanya, he deserves it. Mararamdaman mo pa rin ang galit sa tinig ni Nathan. Ang sabi niya, hindi daw sila Escalantes. Kwento ko sa asawa ko. Matagal nang alam ni Daddy yun, baby. Pero hindi pa rin sila tinurang na iba ni Dad. Niloko ng nanay ni Uncle Fonz ang lolo ko, kaya napaniwala niya na anak niya ang pinagbubuntis ng babae that time. When Dad found out about it, he didn't care, dahil para sa kanya, kapatid pa rin niya si Uncle. Malungkot na kwento ni Nathan. Ang kaso hindi sila marunong makontento. Kaya sila nauwi sa ganung buhay. Dagdag pa ni Nathan. Nakakalungkot lang dahil alam ko na close si Nathan at Floyd, kaya masakit pa rin para sa asawa ko ang nangyari. I just hope maging maayos na ang lahat, Nathan, hiling ko dahil gusto ko ng tahimik na buhay. After everything na pinagdaanan natin, I'm sure that kahit ano pang dumating, makakayanan natin baby, basta magkasama tayo. Thank you for loving me, Nathan. Thank you for loving me too, baby. He caressed my tummy, saka siya bumangon para halikan iyon. We need to go to the doctor tomorrow. I want you to be checked. I nodded dahil yun din ang gusto ko. Isang buwan akong hindi nakapagpatinggan, kaya kailangan ko din talagang magpunta sa doktor. Nathan kissed me. Sobra kong namiss ang mga halik niya, that I answered it with all my might. Good night baby. Welcome back. Bulong niya and that was the nicest thing to hear before I dozed off to sleep. I opened my eyes at nagulat ako na nasa dating bahay namin ako. Bakit ako nandito? Itinulak ko ang pinto at nakita ko doon si nanay, si tatay at si Kuya Ramil. Rian, tawag nila sa akin. Nay. Agad tumayo si nanay at niyakap ako. Ang laki-laki na ng prinsesa ko. Ang ganda-ganda mo pa. She was smiling as she hugged me. Anak. Tawag naman sa akin ni tatay kaya niyakap ko rin ito. Tatay, hindi ko mapigil ang maiyak. Huwag ka nang umiyak anak. Ayos na ang lahat. Ayos na kami. Ang gusto ko lang maging masaya ka. Pakawalan mo na ang lahat ng galit sa dibdib mo, at maging masaya kang tunay. Panipit. Tumango ako saka ko sila niyakap ulit. Bunso, tawag sa akin ni Kuya Ramil, although mas bata pa rin siyang tingnan sa akin. Mahal na mahal ka ni Kuya, bunso. Palagi kang mag-iingat ha. Alagaan mo ang sarili mo. Masaya na kami kaya dapat ikaw din. Sabi ni Kuya at agad akong niyakap. Mahal na mahal ko din kayo. Huwag niyo na akong intindihin. Masaya na ako. Magpahinga na kayo. Sabi ko naman sa kanila. Halem anak. Sabi ni nanay. Magkakasama-sama din tayo, pero hindi pa ngayon. May masaya ka pang buhay na naghihintay sa'yo. Tumango lang ako. Pinahid ko ang luha sa mata ko habang pinagmasdan ko ang papalayo nilang imahe. Masaya na sila. Tapos na ang lahat. Naibigay ko na ang katarungan para sa kanila. Marahas man ang naging katapusan, pero alam ko na sa darating na araw, magiging maayos na ang lahat. Nagising ako pero parang totoo ang napaniginipan ko. Nilingan ko si Nathan, at tulog pa rin ito sa tabi ko. Hindi ko mapigil ang haplasan ng maamong mukha niya. Siya at ang mga anak ko ang buhay ko. At wala na akong hihilingin pang iba. My family is enough for me.
And I will love them till the end. Nagsimula man kami sa mali, natapos kami sa tama. At ipinagpapasalamat ko iyon sa Diyos, habang buhay. Napakaswerte ko sa lalaking naging kabiyak ko. Wala na akong mahihiling pa. Sobra-sobra na ang pinagkaloob sa akin, and I will be forever grateful for that. Tama ang sinabi sa akin ni Nathan noon. Our wounded hearts were mended by our love for each other. Our love story is really meant to be. Nathan POV. I was pacing back and forth sa harap ng operating room, kung saan ipinasok si Rian. She is already scheduled for a cesarean section this day, dahil ayon sa doktor, baka mahirapan daw siya if we would wait for a normal delivery. For God's sake, Nathan, sit down. Kanina pa ako nahihilo sa'yo. Sita naman sa akin ni Nadia. Kasama ko si Nanay Dang, nang dalhin ko sa ospital si Rian. On our way tinawagan ko ang mga kaibigan ni Rian, at agad naman silang dumating. Nagkataon kasi na nasa labas sila ng mansion at may inasikaso sa site. Hindi ko naman na hinayaang sumama si Mama Annabel, dahil na rin sa kondisyon niya. My family grew instantly sa pagdating nila, and I really don't mind at all. The mansion is too big, at mas napapanatag ako pag alam kong may nakakasama ang mag-iina ko. Idagdag pa si Tatay Teban, si Nanay Dang at si Arthur, na nagsisimula na ding mag-aral at abutin ang pangarap niya. Tatay Teban worked diligently sa greenhouse, and I can say na malaki ang naitulong ng kaalaman niya, kaya lalong naging maganda ang harvest. Ayaw lang ni Tatay Teban na sa mismong mansion sila tumira, dahil hindi daw sila sanay kaya pinagpagawa ko sila ng isang bungalow house sa gilid ng mansion katabi ng servants' quarter. Naiintindihan ko naman, dahil maybe they still want their privacy and he thanked me for that. I heard Zeus chuckle, kaya naman pinanliitan ko ito ng mata. Tandaan mo ta, Aragon. Pag si Hazel ang nanganak sasamahan kita, at i-video ko kung paano ka mamilipat sa nervyos. He just smirked. Kasal nga ayaw pa mangganganak pa. Nakalabing sagot niya. Narinig ko yun. Sumimangot naman si Hazel, dahil siya na naman ang topic. Ewan ko ba naman din kay Hazel. Matagal na pala siyang inaaya ni Zeus magpakasal, pero hindi naman ito tinanggap ni Hazel. Well, that is not my story to tell. Isa lang ang alam ko, nasasaktan si Zeus. After an hour ay bumukas na finally ay pinto ng operating room. Nakita ko na inilabas ng mga nurse ang anak ko, pero hindi kami pinayagang makalapit pa. Nasa recovery room na po si Madam, at mamaya po ililipat na sa room niya. Mamaya po dadalhin na namin ang mga baby sa kwarto para makita niyo po sila. Sabi ng nurse. Thank you nurse. Sabi ko naman. I'm so excited to see my triplets. We did an ultrasound on Ryan's 18th week of pregnancy, at doon namin na-confirm na isang babae, at 2 lalaki ang magiging anak namin. Napaiyak pa ako noong time na yon sa sobrang saya. Maybe this will be the last time that I will get her pregnant. Nakita ko kasi kung paano si Rian nahirapan, habang lumalaki ang tiyan niya. It even came to a point na umiiyak na siya, dahil masakit daw ang likod niya, but she still managed to endure the pain. That's how strong she is. Pumunta na kami sa kwarto ni Rian, para abangan ang pagdating niya. Inayos naman agad ni Nanay Dang ang mga gamit ni Rian. She was still sleeping nang ipasok siya sa kwartong kinuha ko. I instantly took her hand and kissed her forehead. I know she is in pain, dahil sa operation niya, but knowing her strength alam ko na makakaya niya itong lagpasan. Nandito na po ang mga baby. The nurse announced habang tulak-tulak nila ang bassinet, kung saan nandoon ang mga anak ko. Oh my, ang cute. Sabi ni Tanya, grabe, kamukha mo na naman. Tiyak magrereklamo na naman si Rian yan. Nadia added while looking at my newborn babies. For sure, maglilita niya yun pag nakita niya ang mga ito. Hazel agreed. May pangalan na po ba sila? Tanong naman ng nurse and I nodded. Hintayin na nating magising si Rian, sabi ko naman sa nurse and she just smiled. Ilang saglit pa naming tiningnan ng mga bata bago sila ibalik sa nursery ng nurse. Nadia is right, kamukha ko ang mga baby, but I think my wife won't mind at all.
When Rian woke up agad ko siyang nilapitan, and never left her side. Nakita mo na sila? Tanong ni Rian akin. Yes baby, they are so adorable. Tumango siya and again closed her eyes. Hinayaan ko siyang magpahinga gaya naman ng sabi ng doktor. The mansion was so happy the moment we went home from the hospital. Nagpaluto si Yaya Victoria ng tanghalian para sa amin. Todo alalay naman ako sa asawa ko, habang ang tatlong baby ay kalong ng tatlong kaibigan niya. We named the firstborn among the three Martin Ralph, the second is Marian Regina, and the third is Mason Rouge. They are so cute, sabi ni Megan, pagkatapos niyang halikan ang noo ng mga kapatid. Of course Megan, they look just like me. Sagot naman ni Mitchell after kissing his siblings. I'm your Kuya Mitchell. I will protect you always. Pangako niya sa mga kapatid. I'm so proud of him. He is the big brother, and he is doing his job as early as now. We're here. I'm sure that is Aljan. Oh my God. Ang cute nila. Sabi agad ni Thea nang lapitan ang mga baby ko. Inilapag na kasi muna sila sa crib nila. Escalantes na Escalantes parent. Komento naman ni Kenneth. Kalong naman niya ang 4-month baby nila ni Valine. I agree. Ang lakas ng dugo ni Nathan. My wife said. Susunod daw si Rickson, may check-up si Max ngayon, sabi naman ni Aljan saka umakbay kay Thea. Dala naman ng yaya ang baby nilang si Hyacinth, na nagsisimula ng maglakad. Napansin ko naman na nakasimangot si Sofia, at halatang nagtatalo sila ni Franco. Nilapitan ako ni Franco saka bumuntong hininga, habang si Sofia naman ay lumapit kay Rian at nakipag-usap dito. Nag-aaway na kayo, kakakasal nyo lang tanong ko. Ang kulit kasi ni Sofia, sinabi ko na nga sa kanya na wag mag-heels nag-heels pa din. Maktol naman ang kaibigan ko. Ano naman kung mag-heels? Tanong ni Aljan na nakisali na sa amin, dahil iniwan na siya ni Thea at sumunod kay Sofia. She's pregnant. Sabi niya kaya napasigaw kami na ikinagulat ng lahat. Did I miss something? Tanong ni Kenneth. Na kay Valine na ang baby at naki-join na rin sa mga girls. Sophia's pregnant, sigaw ni Aljan kaya naman napapalakpak ang lahat. Wala namang pakialam ang triplets ko sa ingay, at diretso lang ang tulog nila. Ikaw ba ang tatay? Kung makapag-announce ka, inis na sabi ni Franco, pero tinuwanan lang ito ni Aljan. Everybody congratulated Sophia. Ang bilis din ng makong na kaibigan ko, nakabuo agad. Panay siguro overtime, but gaya nga ng sinabi niya, hindi na kami bamabata, at mas mainam na mag-anak na para maalagaan, at masubaybayan pa namin ang mga anak namin. I think he is right. Who would have thought, na ang 5 bilyonaryo na mapaglaro noon, ay mga devoted family man na ngayon. Si Rickson na lang ang hinihintay ng simbahan, pero sabi niya mas gusto nilang makapanganak muna si Max, bago sila magpakasal. Wala nang tutol sa pagmamahalan nilang dalawa. Sabi nga ni Rickson, pag may tumutol pa, ipapatira niya kay Zeus Aragon. Ilang saglit pa dumating na si Rickson and Maxine. She is on her 7th month kaya itong si Rickson na oo na noon pagdating kay Max, ay mas lalong oo ngayon. Sinilip nila ang babies ko, and they were so delighted. Adorable babies. Sayang lang wala kaming lahing kambal. Sabi ni Rickson, kumusta check up? Tanong naman ni Kenneth. Okay naman. Hoping for a normal delivery. Sagot nito, I'm so excited. Tinapik namin siya sa balikat ni Kenneth. At last magiging masaya na din si Rickson. Tara na kayo sa komedor. Nakahain na. Aya naman ni Yaya Josie sa amin, kaya sumunod na ang lahat. Si Nanay Dang na ang nagtulak ng wheelchair ni Mama Annabel, papunta sa dining area. She was so happy when she saw our babies. Nilapitan ko si Rian, at inalalayan ito. Ganon din ang ginawa ni Franco kay Sofia, pati na si Rickson kay Max. Tatay Teban and Arthur is also here. Hindi pinalagpas ni tatay na makita ang mga apo niya. Napaiyak pa nga siya, the first time he saw the babies. Sobrang saya ko lang, dahil maraming nagmamahal sa amin ng pamilya ko. We are so blessed with people who loves and cares for us. Hinawakan ko ang kamay ni Rian, as Megan is saying grace before we eat.
She looked at me, and I mouthed I love you. Pinisil ni Rian ang kamay ko, and she mouthed I love you too. Wala na akong mahihiling pa. I have a perfect wife, adorable kids, supportive friends and a loving family behind me. Inilibot ko ang paningin ko sa mesa, kung saan nandoon ang mga taong mahalaga sa amin ni Rian. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. There is nothing more to ask. God has already given me everything. I am so blessed. I am Nathan Escalantes, a devoted husband and a loving father, and this is my story. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.